Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isa sa pinaka-iconic na transformation sa kasaysayan ng anime ay ginawa lang para makatipid sa ink? Oh, yung legendary Super Saiyan, yung form na nag-define sa Dragon Ball sa loob ng maraming henerasyon ay nag-exist lang dahil sobrang hirap ng iguhit yung black na buhok ni Goku kada linggo. Pero simula pa lang yan. Alam mo ba na kinopya ni Goku ang isang teknik na inabot ng 50 taon para ma-master ni Master Roshi sa loob lang ng ilang minuto? At ang Ultra Instinct ay hindi talaga transformation? At ang isa sa pinakamalalakas na kontrabida sa Dragon Ball ay inspired sa mga totoong negosyante, hindi sa mga halimaw. At eto pa ang mas nakakabaliw, ang isa sa pinakamahalagang character sa buong series ay hindi talaga dapat nakaligtas sa planetang Namek. Punong-puno ang Dragon Ball ng mga nakakagulat na lore, mga nakatagong detalye at behind-the-scenes na sikreto na hindi napapansin ng karamihan ng fans kahit ilang taon na nilang pinapanood ang series. May ilan dito na nagpapaliwanag kung bakit ganito ang takbo ng kwento. May iba na nagpapakita kung paano aksidenteng nabago ni Akira Toriyama ang buong mundo ng anime at meron din na magpaparealize sa'yo na mas malalim pa ang Dragon Ball kaysa sa inaasahan mo. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang 10 Dragon Ball facts na maaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa series. Simulan natin sa isang bagay na parang unfair kay Goku. Si Master Roshi ay inabot ng 50 taon bago niya ma-master ang Kamehameha, ang isang teknik na akala niya siya lang ang may kayang gumawa. Nakita lang ito ni Goku ng isang beses tapos agad niya itong nagawa na para buong dati na niya itong nagawa. Perfect stance, perfect breathing at perfect key control. Hindi lang yun simpleng joke scene. Ipinapakita ni Toriyama ang isang mahalagang bagay tungkol kay Goku. Natututo siya base sa instinct, mabilis siyang mag-adapt at kaya niyang kopyahin ang techniques sa isang tingin lang. At yan mismo ang dahilan kung bakit kalaunan ay naintindihan niya ang mga sobrang hirap na abilities tulad ng instant transmission, Hakai, at kahit Ultra Instinct na magdadala naman sa isang bagay na madalas mali ang pagkaintindi ng fans. Hindi talaga transformation ang Ultra Instinct. Oo, astig yung silver na buhok pero visual indicator lang yon. Ang Ultra Instinct ay isang mental state. Ito yung state na kung saan kumikilos ang katawan mo ng kusa. Walang takot, walang pag-aalinlangan, walang sobrang pag-iisip. Kahit ang gods nahihirapan dito dahil ang emosyon ang nagpapabagal sa kanila. Si Goku ay kaya niyang umiwas sa mga atake kahit hindi siya tumitingin. Kaya ang Ultra Instinct ay hindi tungkol sa raw power. Ito ang pinaka-limit ng martial arts. At kung pag-uusapan ang Saiyan na patuloy na lumalampas sa limitasyon, ay may mga kakaibang kahinaan din ang katawan nila. Halimbawa na lang ang buntot ng Saiyan. Mukha siyang cool at nagbibigay pa ng Great Ape Transformation. Pero isa rin itong malaking kahinaan. Sa early story ng Dragon Ball, kapag hinawakan ng buntot ni Goku, ay parang may off-switch siya na nagre-resulta ng pagkatalo niya sa laban. Pero kakaiba ang mga Saiyan. Sa tamang training, lumalakas pa ang buntot nila higit sa ibang parte ng katawan, kaya ang dating kahinaan ay nagiging kalamangan. At yan ang core ng Saiyan biology. Ang bawat kahinaan, kalaunan nagiging power-up. At minsan, kahit ang pinakamalakas na Saiyan, kayang matalo ng bagay na walang kinalaman sa lakas. Speaking of Saiyan, hindi namatay si Goku sa heart virus dahil mahina siya. Namatay siya dahil nasira na ang buong mundo. Sa timeline ni Future Trunks ay walang Senzu Beans, walang maayos na mga lungsod, wala ng Z-Fighters na tutulong sa kanya. Halos wasak na ang Earth. Pero sa main timeline, buhay pa sina Vegeta, Piccolo at ang iba. Dahil doon nagkaroon si Bulma ng oras at resources para gumawa ng gamot. Kaya hindi random ang virus. Isa itong paalala sa isang bagay na bihirang sabihin ng Dragon Ball nang direkta na kahit si Goku ay hindi kayang iligtas ang mundo ng mag-isa. Si Vegeta naman ay isa sa pinaka-iconic na character sa anime ay hindi talaga dapat makakabalik sa kwento ng Dragon Ball. Plano ni Toriyama na mamatay na siya ng tuluyan sa Namek at doon na matatapos si Vegeta. Walang redemption arc, walang rivalry kay Goku, walang Majin Vegeta at wala na talaga ang lahat. Pero may hindi inaasahang nangyari. Minahal si Vegeta mga ng fans. Sobrang lakas ng naging reaksyon ng audience kaya ibinalik siya ni Toriyama at dahan-dahang binago mula sa isang ruthless na kontrabida, naging pinakamalakas na karibal ni Goku at kalaunan ay isa sa pinakamarangal na bayani sa series. At dahil sa desisyong yon ay nakita natin si Majin Vegeta, ang training niya kay Whis at pati ang Ultra Ego. At mas lalo itong nagiging interesante dahil may isa pang character na orihinal na balak gawing pinakamalakas na character sa series. Si Gohan sana ang tuluyang hihigit sa lakas ni Goku sa kwento. Mismong si Akira Toriyama na ang nagsabi na si Gohan ay dinisenyo para maging pinakamalakas na character sa Dragon Ball. Ang pagiging hybrid niya bilang Saiyan, ang lakas na galing sa emosyon,
At ang biglaang paglakas ng power niya ay lahat ng yan ay ginawa para sa goal na yon. Kaya nga naging sobrang big deal noong ang Super Saiyan 2 sa Cell Saga. Hindi lang yun bagong transformation, yun ang mismong moment kung saan tuluyan ng nasurpass ni Gohan si Goku sa lakas. At kahit ngayon sa latest Dragon Ball Super manga, ay makikita pa rin yan sa forms tulad ng Beast Gohan. Ang lakas niya hindi mula sa walang katapusang training, kundi sa pure potential at emosyon. Ang simpleng dahilan kung bakit nanatiling main character si Goku sa kwento ay dahil sobra siyang minahal ng mga fans. At dahil napunta tayo sa mga characters topic, itong susunod ay medyo nakakagulat. Hindi talaga sa monster nagmula ang inspirasyon ni Frieza. Binase ito ni Toriyama sa mga korap na negosyante at makapangyarihang elites sa Japan noong 90s. Yung mga mukhang kalmado at profesional sa harap ng mga tao. Pero sa likod ng lahat ng ito ay sila ang may dahilan ng matinding problema. Kaya kakaiba ang pag-uugali ni Frieza kumpara sa ibang kontrabida sa kwento. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala, maayos siyang magsalita at ngumingiti pa nga kahit na gumagawa na siya ng genocide. Para kay Frieza, ang pagsira ng planeta ay parang business meeting lang at hindi isang laban. At interesting din na may isa pang godlike character sa Dragon Ball na magugulat kayo kung saan siya ni-inspire ni Akira Toriyama. Si Beerus, ang God of Destruction, ay inspired lang sa isang pusa. Oo, tama ka nang nainig, inspired si Beerus sa totoong Sphinx cat ni Toriyama. May panahon kasi na nagkasakit ang pusa niya at biglang naging agresibo na parang gusto niyang sirain ang lahat sa paligid niya. At doon naisip ni Toriyama na ganito dapat ang isang God of Destruction. Kaya swak na swak ang personality ni Beerus sa pusa. Tulad ng mga pusa, si Beerus ay mahilig matulog, adik sa pagkain at meron siyang maigsing pasensya na pwedeng humantong sa kanyang pagwawala at sa pagsira ng planeta. Sa totoo lang, parang pure cat behavior lang talaga siya. Nakakatawa lang isipin kasi nagsimula ang Dragon Ball sa mas simpleng konsepto na kung saan ay hindi pa nga Saiyan si Goku noong una. Sa simula ng Dragon Ball ay hindi siya alien warrior. Isa lang siyang kakaibang bata na sobrang lakas at may buntot na inspired sa Monkey King mula sa Journey to the West. Walang Saiyan race, walang Planet Vegeta at walang bloodline ng warriors. Pero habang lumalawak ang kwento, kinailangan ni Toriyama ng mas malinaw na paliwanag sa lakas ni Goku at sa Great Ape transformation niya. Kaya binago niya ang origin ni Goku. At doon ipinanganak ang Saiyan race. At dahil sa isang pagbabago na yon ay tuluyang nabago ang buong series. Doon nanggaling sina Vegeta, Raditz, Bardock, Planet Vegeta at kalaunan ang Super Saiyan transformation na nag-define ng anime noong 90s. Kung hindi dahil sa pagbabago na yon, ay baka hindi na nag-exist ang Dragon Ball Z series. Speaking of Dragon Ball Z, alam nyo ba na si Piccolo ay isa sa mga mabubuting magulang kahit wala siyang anak? Kadalasan, nakikita lang siya bilang tahimik at seryosong mandirigma. Pero noong bata pa si Gohan ay hindi lang niya ito ni-train. Parang siya na rin ang nagpalaki sa bata ba ito. Tinuruan niya ito ng tamang disiplina, tinuruan na mag-survive sa mundo na puno ng panganib, at higit sa lahat ay lagi siyang nasa tabi nito na para talagang isang magulang. Habang sila Goku at Vegeta ay abala sa laban o nawawala ng matagal, si Piccolo ay nananatili sa Earth nagbabantay sa susunod na henerasyon. At kalaunan, ginawa rin niya yan kay Pan. Naiintindihan ni Piccolo ang isang bagay na minsan nakakalimutan ng iba. Ang tunay na lakas, hindi lang tungkol sa power level, kundi sa paggabay, stability, at pagiging present sa tamang oras. Sa lahat ng facts na sinabi ko sa video, saan ka nagulat? Gagawa pa tayo ng part 2 nito guys. Habang wala pang Hakai, Kakumei at Dragon Ball Super. Kaya like lang kung gusto nyo ng part 2. Salamat guys, hanggang sa muli.